Nadakpan sa Criminal Investigation and Detection Group ang ginaligar notorious nga scammer sa Intrepid Operation sa kahapon nga adlaw sa Banwasing Leganes. Base sa investigasyon nga edad sang 30 anyos ang suspect kag nagagamit sang nagkalain-lain nga mga alias kang isang Vanessa, Diana, Samantha kag may kaupod pa ini nga ginapatihan kabahin man sang sindikato nga si alias Jonathan. Nagapanag-iya ang mga babae isang nagkalailain nga negosyo kang isang construction supplies kag car rental apang nadiskubrihan nga ang kompanya hindi rehistrado sa Securities and Exchange Commission amuman sa Bureau of Internal Revenue. Sunod sa otoridad, online ang kadamaan sang transaksyon sa mga ini. Ang modus sang grupo among pagpasalig nga makadeliver sa mga produkto kon serbisyo magpangayo sang down payment kag pagkatapos wala na ginatuman ang kasugtanan. Masobra sa napuno nga mga biktima halin sa nagkalain-lain nga bahin sa nga probinsya ang nagreklamo batok sa mga sospek. Sa interview sa nga Bombo Radio kay alias Pido, isa sa matag reklamo, iyagin pahayag nga madamo silang nabiktima sa nga mga pagpang-scam. Sunod pa sa iya nga ordinaryo lamang ini nga tao nga nagapangabay nga mapasakaan sa kaso ang sospek bangod ginpangabudlayan man sini ang kantidad nga ginkuha sa iya. Nagululuwa na. Amo na yung ginahinyo, CIDJ, corporation nila, nadakpan na. Okay? Mileage sa CIDJ. Kaya nadakpan na. Dako nga bulig sa mon. Pero kung makakabuhi pag yun dako na mga problema. Kaya ano pag kami ordinaryo, mala kami nga citizen. Debla? Ordinaryo lang kami, way kami kwanti. Karon buyani kami, awa na matadakop ni. Why mo siya sa address kaya Kay lumpat-lumpat, subong ang inyo nakapapel na mga pa-receive nyo, mayo mapirma sa. Kaya ano na, puti konta, hindi ba sa magpirma kung puti. Way ka putik dala. Puti way kami may mo. Kapangayo kami bulig sa CIDG, at yari ng resulta. Amo na nila, dakpan natin kung mabuyan pag niya, hindi makukambal kung ano matabo. Ang isa sa mga nascam nga si alias Pido sa separado naman nga interview kay alias Ram, isa man sa ginaligan nascam, iagin sila nga nagbakal sa sang construction supplies sa suspect. Apang sang nagdugang na inisang order, wala na inigin deliver kag naguntat na ang ilang transaksyon. Naglabot sa masobra 60,000 pesos ang kwarta nga gintaban sang scammer. So nakabakal ako sa iya, una-una nag-deliver man siya pero samtang nagadako ang akon nga gina-order, wala damo na sa excuses, hindi na siya naka-deliver. Amo na, medyo ginuntat ko ang akon nga order sa iya, kag nag-ask ako na kung hindi mo ma-deliver, i-refund mo na lang ang mga ginbayad ko sa iya. Pero wala niya i-refund, promisa lang siya ng promisa. Sunod naman kay alias Joey nga isa man sa mga biktima nagrentang suspects ang duwa ka pick-up sa iya car rental business. Apang may natabo sunod sa iya nga hindi paghangpanay sa transaksyon sa dinaglabot na sa punto nga ginbuya yaw na inisang suspect. Sunod pa sa iya ginpahog man sa suspect ang iya bata kag pamilya. Hindi ko lang gidya mabaton is gintreten nila ang akon pamilya, especially ang akon bata. So amo na ka kay gusto ko takson ng ila isog to bangay kami. Kay kung sa tawag maisog sila, sa text maisog sila. So amo na ka di subong kay hindi ko lang gidya mabaton ng pagtreto nila sa akon bata. Pasaka naman sang kaso nga staff ang suspect sa idalom sa Article 315 sang Revised Penal Code kag pagod man sa paglapas sa RA 7394 o kunang Consumer Act of the Philippines kag Republic Act No. 11976 o kunang Ease of Paying Taxes Act. Sunod sa otoridad nga wala pa naghatag sang pahayag ang suspect kag ginatugyan na lang sini sa abogado ay ilang masunod nga tikang. Para naman ang investigasyon sang kapulisan sa mga posible kaupod pa sini sa ila illegal nga buluhaton.